Hello po mga kalingap, welcome back sa ating channel. So, today po yung schedule natin na mag-meet at mag-get together po ang Kalingap Angels Batch 2. Yan, ang inabangan na matagal nang inabangan ng mga viewers natin. So, makikilala nyo na po sila, no? Dito sa vlog na ito. So, let's go! Apat pa lang po yun nandito, wala pa po si Ingkit, saka si Angelica. Si si Maribel dito po siya makapunta kasi may pasok pa. Kaya dito sila si Julian, si Joby, si Marian, and si Ashley. So sila po yung Kalingap Angels sa batch 2. Kain muna kayo, gutom na kayo? Habang naghihintay tayo sa iba. So, Julian, ano yung pakiramdam mo ngayon na makikita-kita kayo first time na Kalingap Angels? Dati po nang pila sa vlog mo po natin sa Facebook. Tapos ngayon po nasa harap ko lang po. Tapos nakakahiya po. Nahiya ka? Kinakabahan? Huwag ka lang, chill lang. Ano lang naman tayo? Kwentuhan lang naman tayo dito. Para mas makilala pa kayo ng mga viewers. And mamaya, hindi naman ako yung makakasama nyo. Pastor ER. Shoutout kay Pastor ER. Para sa parang life sharing lang naman yun. Kaya sinama natin si Pastor ER. And ano yung expectation mo ngayon? Ano yung mangyayari sa tingin mong pwede mangyari ngayon? Ano po? Masaya po syempre. Tapos Ano yung sana ganun. Sana magkaano kayo. sana po yung closure po baga mas... Yung Kasi po, closeness nyo, no? opo, yun po baga kasi sa nakaraan kahit di po baga ako kasali sa kanila, di lang po talaga ako sa... Oo nga, kasi nung nakaraan, actually sa ka talaga, parang nasa gitna ka ng batch 1 and batch 2. Nasa gitna ka. So, ayan. Ano naman naramdaman mo? Nakita mo sila? Wala pa yung iba. Yung iba nakita mo na ba si Ingkit? Nakita mo na? Dati? Hindi pa? Hindi po. Dapat pala dito si Ingkit talaga. Hintayin natin masunod daw sila. Ayan. So, ano masasabi mo at nakita mo na yung iba nga? Ang ganda po. Ayan. So, ikaw, Joby. Joby naman. Ilan taon ka na? Ay, pakilala ka muna. Name mo and age. Hi po. Hi po. Ako si Julian Oliva, 17 years old po. From? Taga Tarong po. Tarong. Mercedes. Camarines Norte. Okay. Yun. Kasi ngayon lang kayo nagkita-kita. Anong message mo sa kanila? Sa kanila? Yun nga po sabi niya po nung nakaraan. Po, yun lang po. Ayos yun So grabe bro, nung pangyayaring to. Naalala ko yung dati sila Dara, Joy, Rachel, si Erica andito. Dito rin yun sa place na to. Grabe masasabi ko na talaga napaka-successful na lang Kalingap. Palakpakan natin ang Kalingap. Grabe na I'm getting emotional right now. Kasi naalala ko si Rachel na bago na yung buhay, si Joy, si Dara, no? Grabe. Ngayon, panibagong batch na naman yung ating matutulungan. Kaya salamat sa Team Kalingap at sa mga viewers po. Next, si Joby, Sophia Andres ng... Ano nga yun? Saan nga yun yung lugar niya? Binatagan. Binatagan. Si Miss Binatagan.
Oh, Miss Binatagan. Anong feeling mo na nandito ka ngayon? Masaya po. Masaya? Ano pa? Sinabi niya na Anong pagsabi mong masaya? Nagtingin ka kay Ryan. Masaya po. Sabay tingin kay Ryan. Sige, ba't ka masaya? Ano po kasi? Sinabi na niya kasi. Okay lang yan. Iba yung version mo. Ano po kasi, syempre po, napapanood ko lang din po talaga po sila. Then masaya po ako ngayon kasi po, kahit po napapanood ko sila po, excited po talaga po kung makita ko po Sa sila. personal. Ayun. Okay. Tapos makakilala po siya. Ano naman yung pakiramdam mo na nakasama ka sa Kalingap Angels Batch 2? Masaya. Hmm? Masaya. Masaya ka? Ano yung mensahe mo sa kapwa mo, beneficiaries na nandito ngayon? Na huwag po magbabago kahit gaano na po kataas. Then huwag po lalaki yung ulo. Okay? Pakilala ka. Hello, ako po. Pakilala ka sa kanila. Sige nga. Ako po si Jubia Brera, 17 years old. Binatagal. Baso. Naniniwala sa kasabihang. Okay. Next, si Marian. So, hello po. I'm Marian po. I'm 20 years old from Labo. Tulay na lupa. Logi lang po. Okay. Hello. I'm Marian. Anong feeling mo ngayon? Nandito ka? Sobrang saya po. Kasi as a first time nga po na makita ko sila in person, na hindi lang sa video. Sobrang saya po. Masaya ka? Kinakabahan ka ba? Hindi naman. Medyo po. Ano yung expectation mo na sa inyong grupo, sa inyong samahan? Ano yung wish mo? Sana I hope na mas lalo ko pa kayong makilala or maging close. Then sana is maging okay yung samahan natin kung tumagal man. Sana makapag-travel kayo together. Like ng Kalingap Angel Batch 1. No? Ano naman yung mensahe mo sa kanila, sa inyo, para sa inyo lahat? So ang masasabi ko lang is, yun nga, dumating tayo sa point na ganito. So sana is, yung blessings na dumadating sa atin is pahalagahan natin. Is yan. Mas huwag nating sasayangin kasi napakalaking opportunities na yun para sa atin. Yan po. Okay, next si Ashley. Ayan, si Ashley. Ay. Bigyan mo yung mic kay Ashley. Good afternoon po. Ako po si Ashley Ubusan po, 20 years old. Kamu, 21 ka na. Ano po? Sobrang saya ko pong na-meet po sila kasi nadagdagan na naman po yung friends ko. Sana expectation ko lang po, gaya po ng samahan po namin ni Inkit. Ganon din po sa Kasi lahat po. nag-meet na kayo ni Inkit, di ba? Maging best friend din po. Ganon. Kahit naligaw kami. Ang saya lang po. Tapos, Anong talent? Parang talent agent na. Anong talent? talent ko po. Wala po. Ayan, so, waiting lang po tayo kina Angelica saka kay Inkit. Ayan, kain muna kayo. So ayun mga kalingap, andito na si Inkit. Si Korean girl. Hi Inkit! Hello po. So kilala ka na ba nila? Pakilala ka. Yung iba po. Hello po, ako po si Inkit. Ano yung sa'yo? Hello po. Ako po si Inkit. Kamusta po kayo? Ang gaganda nyo. Ilang taon?
Ano po, 21 po. Nag-aaral po sa Mabini. Mamini. Yun. Mensahe ko po para sa atin po, magpakatatag lang po tayo. Tsaka, mag-pray lang po, magtiwala lang po tayo kay Lord. Tsaka, magtiwala din po tayo sa sarili po natin kasi, lahat naman po tayo, tayo. Lahat Lahat naman po tayo, Porque andito si David, hindi ka... lahat naman po tayo may pinagdadaanan pero kaya po natin yung lampas. Yun. Okay. Sa tulong ni Lord, Chef. Opo, sa tulong ni Lord. Galing. Believe si David. Alright, si Angelica naman. Hi, Hello Angelica. Hi po, magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Angelica po, 20 po, I'm 20 years old po and nag-aaral po sa Moreno po. Kamusta po sa inyong lahat? Masaya po ako na nagkita-kita po tayo ng Kalingap English Batch 2 and nabigla po ako, sobrang gaganda nila kaya. Lahat naman kayo. Yun po, masaya po, tapos kinakabahan din. Kasi yun po, nagsama-sama na po kami ng Kalingap English Batch 2. And yun lang po ang gusto ko lang sabihin, sana maging masaya tayo, magkakasama na parehas tayo na sana maging matatag din tulad nga na sabi ni Inkit na kung ano mga kinakaharapan natin mga pagsubok sa buhay. Tuloy lang ang buhay kasi andyan din naman kasi talaga si Lord para mag-provide ng mga kailangan natin. Yun po, yun lang po Kuya Rob. Yun. So, ayun na po, di natin patatagalin. Invite na natin. Pupuntahin natin dito si Pastor ER para i-lead ang ating live sharing or group sharing po para mas makilala natin ang Kalingap Angels Batch 2. Pas, ito nga po. Magandang hapon sa inyo. So, first time ko kayo nakita. Natatandaan ko na yung batch 1 at ngayon batch 2 na. So, medyo exciting pong gagawin natin. May cards tayo. At yung cards, ang tawag namin dito, aninag. Parang anihin ang sinag, reflection. So, through the cards with pictures, mas lalo nyo makikilala ang inyong sarili at ang bawat isa. And mas lalo makikita natin iba't ibang priorities ng buhay natin. So, mas magiging closer kayo and mas makikilala kayo ng ating mga viewers. So, ang gagawin natin, i-distribute nyo lang yung cards sa ikalat nyo lang muna. Ikalat natin. Kasi minsan, yung hindi natin kayang i-express through our own words, na-express nyo through pictures. Ayan, so lalagyan natin yan mamaya. Ito. So, mayroon lang akong set of questions para sa inyo. The more honest nyo siyang sasagutin, the more mag-i-enjoy kayo. So, papakilala muna ako sa inyo. Ako si Pastor ER. And I've been working with the youth now for I think more than 2 decades na. So, mukha lang po akong bata, matanda na po ako. Pero nag-i-enjoy ako kapag nakikita ko yung mga kabataan natin. Pili kayo ng 3 cards na kung tatanungin ko kayo na pili ka ng 3 cards na nagde-describe ng buhay mo ngayon. Ano yung mga cards na pipiliin mo? Pili ka ngayon. Kung hindi man eksakto yung picture, basta may explain nyo lang. Kumusta ka? Paano ma-describe ng picture ang buhay mo ngayon? Pili ka ng 3 cards na nagde-describe ng buhay mo or pinagdadaanan mo ngayon sa buhay. Pwede mong i-describe yung buhay mo using 3 cards. Pwede rin tayo maghiraman ng cards. Kung gamit ng iba, basta matapos lang nila, pwede niyong hiramin yung card na napili nila. Kaya camera, and then parang kinakausap niya rin yung bawat isa. Sino na una nakatatlo? Ayun na. Pwede ikaw na mauna. Paano hawakan nila? Papakita mo yung card dun sa video. Si Ashley. Pakita mo yung card at bakit na napili. Yung orasan ko kasi po, so po, like ako po as a teenagers, wala pa po akong time management po sa oras. Ano po ako sa oras, parang gahol po, hindi ko pa po masyadong maano yung oras ko Kausapin. ma-handle yung oras ko like sa
sa isang araw po, dapat ang expectation ko po sa sarili ko is magawa ko yung mga bagay na yun. Pero dahil hindi pa po ako marunong ng time management, is gusto ko po more po yung time, bigyan ko po ng time management yung sarili ko po. Kaya pinili ko po yung orasan. Hindi ako. And then sa naman po, sa pera po, dahil nga po, sunod-sunod po yung problema namin. Like, ito po talaga yung karaniwang problema din ng karamihan po. Like, money, lalo na po ngayon, hindi basta-basta makahanap lang po ng pera. Yan. Kaya pinili ko din po ito para, nakakonect din po to sa time po. Yeah. Kasi po, yung time ko po parang, like, dati po, nakakapagtatrabaho po ako. Ngayon, now po, hindi na po kasi po sobrang busy, tas stress. Tapos, ito naman po, parang kasi po siya, parang nawawala, parang nag-aano na po. Parang po sa akin, sa sobrang, dami ng problema ko, parang, like, dati po, bumabalik na naman po yung, parang nawawala na naman po ako sa sarili ko, na parang wala na naman pong, yung gana sa lahat. Kaya, ito po yung napili ko po, yung pong tatlo po. Yan lang. Kapag yan, nagkasabay-sabay sa buhay mo, mabigat talaga. Sobrang bigat po talaga. Yun lang po. Salamat sa pag-share. Thank you po. Sinasunod. Ito, tatlo po. Binibigla mo naman ako. So, yung sa akin is And then parang kinakausap mo sila. So, ito yung napili ko kasi, di ba, sumisimbolo to na parang gusto natin na lang na bumalik sa pagkabata. Yeah. Yan. So, syempre, yung ganon is, parang sinasabi nila na dito is, kapag, yan nga, yung bumabalik tayo sa pagkabata natin is dito is hindi tayo nakakaramdam ng mga problema sa buhay natin. Yung mga problem na kinakaharap natin ngayon. Yun. Then, next is yung ito. So, actually, pag nakakakita ako ng ganito, like, yun nga sa mga nadadaan ko, parang na lang din ako, sign of the cross, ganun. Kasi, dito is parang sinasabi niya na, pakatatag ka, kaya mo yan. Kaya mo lagpasan lahat ng problems mo sa buhay, ganon. Then, dito rin na, sinasabi din dito na yung about sa sarili ko na yung about, yun nga, sa pag-aaral, yun. Kailangan mong yun nga, magpakatatag ka kasi hindi lang dun yung kaya mo kasi, yun, ganon. Tapos, next is ito. Yan. So, dito is, yun nga, di ba? Sumisimbolo to na parang yung buhay natin is paangat. Ganon. So, sasabihin ko dito na sana is, hindi lang hanggang dito ako yung mararating niya. Sana mas umangat pa ako. Maging mas successful pa yung mga binibigay sa akin ni God. Salamat. Thank you po. Salamat sa pag-share. Sino gusto sumunod? Okay. Hi po. Ito pong card po ang una ko pong inano. Kasi po, simula po nung una, saka hanggang ngayon po, nagpapasalamat po kay Lord kasi ang dami pong blessing na natatanggap ko. Tsaka yung pinagdarasal ko po ay sinasagot niya po. Kaya I really thankful po kay Lord kasi ayan po sila kuya, tumutulong po sa amin. Tsaka patuloy niya rin po kaming ginagabayan at binibigyan po ng lakas. Tapos patuloy din po siya nagbibigay sa amin ng ng provision po. Tapos ang next po, ito po. Kasi po nakikita ko po nung bata pa po kami. Kumbaga po, ang saya po nung sa bundok po kami nakatira. Grabe po yung saya rin po na nararanasan namin kahit po ngayon po malayo
kumbaga po malayo po kami pero masasabi ko pong malayo na rin po kami nung sa dati. Kasi po, ngayon po, lagi na rin po kayong may pagkain, kumbaga po. Tsaka, yung baga nakakapag-ipon na rin po ako. Tsaka, ngayon po, natuloy ko po yung pag-aaral ko po. Kaya, salamat po kay Lord kasi, natulungan po kami nila kuya po. Yeah. Salamat po. Tapos, ang last po, ito po. Kumbaga po, nakikita ko po yung sarili ko sa babae na ito kasi po, masayahin po kasi ako. Kumbaga po, sa nararanasan ko po ngayon, kumbaga po, mas lalo pa po akong naging masaya kasi, ayun nga po, may tumutulong na po sa amin, tsaka natuloy ko po yung pag-aaral ko, tsaka marami rin po akong nakilala, na andito po yung mga Kalingap Angel po na na kasama ko po. Yun lang po. Thank you sa Thank you pag-share. po. Kasunod. Hello po. Ito po yung napili ko kasi po, na-miss ko po yung pagkabata po. Kasi po, dito, yung bata pa po kasi wala pa pong stress, wala pa po mga problema din po, nakakapaglaro pa po. Ngunyan po, di ka na po nakakapaglaro kasi po, may iba ka na po pinag-aaral. Tapos ganito po ang oras po. Kinukulang po kasi sa oras kasi po may mga gusto po akong gawin. Then po may gusto rin po akong puntahan na hindi ko po napupuntahan kasi po may kailangan po akong asikasuhin na masigit pa po dun sa gusto ko. Then ito naman po. Kakulangan po sa pera kasi po. Kasi po may mga bagay po akong gustong bilhin para po sa magulang ko, para po mapasaya ko po sila na kasi po kulang po kasi kaya po hindi ko po nabibigay sa kanila. Then, kulang po. Thank you po. Salamat sa pag-share. Yung mic. Hello po. Ito po yung napili ko po. May mga bagay po kasi na minsan hindi ko po na yung kumbaga pag ma-decision po ako sa buhay, minsan mali po. Kaya naano ko po dito yung pagiging ko po sa picture na to. Kumbaga, minsan nagkakamali po tayo sa buhay, di ba po? Yung mag-decision po tayo sa buhay, kaya yun po, dito ko po nakita yung sarili ko. And ito po naman po pangalawa is yung po. Ito po. Kumbaga minsan talaga po dito po bilog po yung yung mundo kaya minsan bababa, minsan naman kumbaga tataas. Kaya minsan parang nakita ko din po dito yung buhay ko. Minsan wala, minsan meron. Kaya yun po. Ito naman po yung picture naman po nakita ko dito sa picture na to, na ko din po sa sarili ko na minsan napapaisip din po ako sa mga bagay na sa buhay na minsan napapasuko na po, kumbaga. Pero lumalaban pa rin po para sa pamilya, para sa mga kapatid po. Yun lang po. Salamat sa pag-share. Salamat sa honesty. So, ayun po. Ako na po yung last. Yeah. Last but not least. So, ito po yung akin po. Una. Dito po kasi po, mas tumatag po yung paniniwala ko at pananalig ko po sa kanya. Nasa taas po. Kasi po, pansin ko po sa mga nangyayari po baga sa akin. Lagi ko, bakit nahanap yung boses mo? Napapansin ko po, alam ko po sa sarili ko na sasabihin ko po na, dito na naman po ako sa time na to na, ito po, yun nga po sa financial or sa mga nangyayari pong problema sa buhay. Na andyan po siya, lagi po siyang sa likod ko po, parang ganyan po, yun pong last, yun nga po, nagkaano nga po sa, sa boarding po, parang, kasi, na sa financial din po talaga,
Pero mas, nung ano po, nung time na po na yun, uwian na po, baga magastos pong masyado. Ang dasal ko po sa kanya nung pagsimba po nga namin, sabi ko, ikaw na po, bahala sa akin sa mga po. Tapos, ng mga nakaraan po, bigla pong nag-chat po sa akin ng mga vlog daw po. Yung panibagong blessings na naman po. Para po bagang tapos nung nagpasok po ako, pagka-uwi ko po sabi ni mama, punta nga daw po dun si Kuya Bal sa bahay, bigay po ng bigas. Sakto po nun, paubos na din daw po yung bigas namin. Kaya sobrang thankful po ako, lalo na po sa kasi po, binibigyan niya po kami ng mga taong baga, magbibilang anghel po para salba kami sa mga pangangailangan po ganun. Ito po baga, aeroplano, po, yung papel na aeroplano. Parang nakikita ko po yung sarili ko dito sa kasi po, ako po yung taong go with the flow po baga. Sige po, accept ko po yung ganito, kunwari struggle po sa buhay. Sige po. Kasi po, naniniwala po ako na hindi po tayo bibigyan ng problema na hindi po natin talaga malalampasan. Kaya po sabi ko, lagi ko pong bukang bibig, go with the flow po talaga ako. Tapos dito po, sa oras pong walang-wala ka, eto po, wala po kaya akong makitang dyan, family picture gano'n. Pamilya mo po ang sasandigan. Kahit di ka po mag-open up, basta na andyan sila. Alam na alam mo sa sarili mong nagmamahal sa'yo. Kahit po, lugo mo ka, basta yun. Talaga naman. Noon kasi pastor. Hindi pa. Yan lang. Ito po, yun po yung tatlong Palapan natin. Thank you. Next question naman, medyo mas lighter na to. Pili kayo ng tatlong picture na nagde-describe na pangarap mo na meron ka sa buhay mo. Sana magkaroon ka nun sa life. Tatlong picture na magde-describe na sana meron ako nito sa life. Ikwento niya na, yung talagang gusto niya na sana meron ako nito sa life. Game. Yeah. Sino po ang gusto una? Kilala sa'yo, thank you. Wala po kasi ditong picture si Kuya David. Nice one, Ashley. Galing, galing. Game, pag nag-explain na, makikinig tayo sa sinishare. Game. Ito po yung pinili ko po. Parang gusto ko po nito sa future ko. Yung sobrang simple lang po. Yung magkasabay-sabay lang po na kumain sa family. Like ako po never ko pa pong naranasan na dinner po ng family po na lahatan. Kaya gusto ko po kapag nagka-family po ako, gusto ko po yung maranasan po ito na laging sabay kumain, mag-pray po, magpasalamat sa lahat ng blessings. Yan po. Tapos ito naman pong balloons po. Gusto ko po sa future ko po, like ngayon po, pag susumikapan ko po para matupad ko po yung pangako ko po kay Lola, tsaka po kay Lolo na maging tumaas po ako sa buhay. Yung, ang gusto ko po, tataas lang po, pero titingin pa rin naman po ako sa pinanggalingan ko. Nice. Gusto ko lang po ma-improve man lang po yung buhay, gano'n. Then, ito po, mata po. Gusto ko po yung sa mata ko po, gusto ko po makita lahat ng successful, ganyan, tas mabalik po lahat ng ng tulong sa pamilya po na sa akin. Kaya gusto ko po makita ng mata ko po talaga na may improvement po sa future ko po. Yun lang po. Salamat. Game, next. Kuha ng mic. Sunod. Ang pinili ko po ulit, ito po. Kasi kumbaga po, di ko po naiisip or nakikita po in the future na parang hindi ko po kaya na mawalay po kay Lord na kumbaga po, gusto ko po na kay Lord lang palagi po. Tapos, ang next po ito po, orasan. Kasi po, ang gusto ko pa pong mag-improve po yung kasi po sa oras nga po, gaya po kanina na late po ako. Kaya, yan po.
Tapos ang next po ay ito po. Ano po? Kasi po, di ba po, dito sa picture po, makikita po ninyo na happy family po. Yeah, happy family. Happy family po. Gusto ko po makita na although nakikita ko naman po na masaya po kami. Gusto ko lang po na magtuloy-tuloy po yung ganun po na yung maranasan ko po na maging masaya po kami araw-araw. Lalo na po nung naging Christian nga po kami, mas lalo po kaming tumatag. Kumbaga po yung family ko rin po na kumbaga po naging Christian din po sila kasi po natuto po silang magpasalamat kay Lord sa mga natatanggap po naming blessing. Yun po. Kaya nagpapasalamat din po ako sa mga tao pong Magkaroon ng baby. Gusto ko nakapokus ako sa family ko. Ganun po, yun lang po. At ito naman po, yung isa po is sa picture. Nakikita ko po dito yung mag-ama na masaya. Yeah. Yun po, inalitulad ko po to yung kay papa ko. Na hindi ko po nakakabanding minsan kasi lagi pong busy. Gusto ko po na magkaroon po kami ng banding ng papa ko kasi minsan na rin po kasi sila nag-away ng mama ko at nagkahiwalay po sila. Kaya ilang din po kasi sila hindi nagsama. Kumbaga, parang yung mama ko lang po talaga nag-alaga sa amin. Yung papa ko, umalis po, iniwan po kami lahat. Kaya yun, gusto ko po makabanding si papa po. Kasi para maano ko naman po yung pagiging ama niya po baga sa akin and sa mga kapatid ko po. Ito naman din pong isa is, nakakita po dito na masaya. Yun po. Gusto ko in the future, gusto ko pong ng ganito. Yung mag-enjoy po naman. Kasi sa ngayon po kasi parang problema po or mga nangyari sa buhay ko. And may masasaya din naman and mga blessing na dumadating. Pero gusto ko yung makapag-enjoy din na kasama din po kasi yung buong pamilya ko. Kasi bihira po kasi kami lumabas ng family ko po eh. Yung talagang sama-sama po baga buong pamilya and mga kapatid po. Kaya yun po, yun lang po. Salamat po. Salamat sa pag-share. Next. Yun. So, sa akin is ito. Ito po. So, dito is, syempre yung ibabaga sa atin is sa magulang, gano'n. Yung akin naman kasi is nakakapagsabi naman ako kay mama, kay papa. So, yung isisimbolo ko dito is yung sa kapatid ko. Yung sa mga kuya ko. Like, yung gusto ko lang maranasan ko din na may kuya ako na na dinadamayan ako sa lahat ng problems ko, gano'n. Kasi ang layo nila sa akin eh. Like, wala sila dito. Sa ibang lugar sila. So, gusto kong, maranasan na, na may kuya ako sa tabi ko pag meron akong problema. Sa kanila ko sasabihin na hindi lang kila mama. Siyempre, gusto ko aware din sila sa nangyayari sa buhay ko. Yun po. Then next is ito. Ito po. So, dito is, masabi ko po dito is, sana po is, makompleto kami. Yan, yung mga kuya ko po. Actually po kasi solong babae lang po ako. So, hindi ko po naranasan na makasama yung tatlo kong kuya ng buo kami. Ganun. Yung sama-sama po kami lahat. Kasi po, layo nga nila, tapos hindi na kami nagkakasama as in. Kaya gusto ko po ulit na maranasan na sabay-sabay kaming kumain sa labas, yung gano'n. Yung magdi-dinner, lahat sabay-sabay kami. Yung gusto ko po yung maranasan. Then next is ito. Yan, si God. So, syempre, si God, alam naman natin na nakagambay lang siya sa atin palagi, di ba? So, ang hiling ko lang kay God is sana yung mga wish ko is yun nga, yung pinakang wish ko talaga kay God is yung mabuo kami ulit, na magkasama-sama kami ulit. Then, alam naman natin na yung ibang hinihiling natin kay God is hindi niya binibigo. Yun lang po. Ayan. Ginaya ko sila. Ito po, gusto ko po maranasan po in the future na yung mga kapatid ko po uwi po din. Sabay po kami kakain sa labas or simpleng buhay lang po kahit ano pong kakainin basta po kompleto po kami. Ano po.
Then, dito po. Uy! In the, Future naman yan. in the future po, gusto ko pong ano po ng best man po na yung hindi po ko sasaktan. Then po, yung hindi po... Yung hindi ka sasaktan. Tama, Yes, maganda yun, tama. Then po, hindi po ako ano po, yung katulad baga po sa, kunyari po, yung, hindi ka po papahirapan po sa lahat po. So, tapos gusto ko rin po nang susuportahan ka po sa lahat ng gusto mo po, hindi ka po pagbabawala. Then dito po, gusto ko pong makita yung yung future. Yung, yung yung mangyayari po sa buhay ko po kasi po, di man po natin alam kung ano pong mangyayari sa buhay natin. Siyempre po, gusto ko pong makita po sa mata ko na... May konting takot ba? Opo. Gusto ko pong makita sa konting mata ko na makikita ko po agad para po, handa po agad po ako kung mangyayari man po yan. Yan lang po. Natatakot ka na baka mahirap ang future? Yes po. Yeah. Minsan pa hindi natin kasi alam natin yung anxiety minsan Yes. parang fear of the unknown sa future. Ikalat ulit natin. Ako pa po talaga. Oo, hindi pa. Pero ikakalat pa lang natin. Hindi pa tayo tapos. Sa akin po, ito. Una. Sa future po, gusto ko po, financially stable ako, successful ako sa buhay. Para po baga yung pangangailangan po ng pamilya ko, ganun. Kasi po, ako, bukod po talaga sa financial, financial na pala to. Po, dahil bukod po pala sa, yung pong pangangailangan po baga sa loob ng bahay. Napapag-isipan ko po na ito nga po baga sa sakit, sa term po baga ng sakit ganyan. Mahirap po bagang kalaban ang sakit, lalo pag wala kang pera. Yeah. Kasi po, nakikita ko po yan ngayon sa lolo ko po. Wala po kaming perang pang-check up sa kanya, lalo po ngayon. Hindi ko po alam kung anong nangyayari po sa katawan niya po at nagmamanas po, taas kulay red po lahat. Di ko nga po alam kung paano mapapatingnan. Pero gusto ko pong, sinasabihan ko po sila mama kung pwedeng patingnan kasi wala daw po Walang pera. kung pa-check gano'n. Kaya po sa future gusto ko po talagang maging successful po baga. Yeah. Para po, in terms nga po sa mga emergency, may pera po or hindi po maghahanap-hanap pa kung saan. Yun po. Tapos ito po yung pangalawa. Sa future po, gusto ko din talaga. Kaya nga po, yung nga po sa pera. Kasi po, kami po, kung sa loob po ng bahay, nagkakasabay-sabay po kami ng kumain. Pero, yun pong, yung parang sa buong family po baga. Kami po kasi nararanasan lang po namin magpunta sa mga handaan or beach po baga ganun, mga resort. Kasi po, sinasama lang kami. Hindi po kami yung sarili namin pamilya na ma-outing ganun. Wala po kaming ganun. Yun po, gusto ko pong maranasan yun in the future. Ganun. Tapos ito po. Dahil po, syempre, dahil man po sa baby, dahil. Ito baga happy family ko, baga Ako po kasi dahil po, kumbaga may problem din man po sa family ko, although nakikita po bagang nakikita ng ibang tao na masaya ito, ganito to. Pero may mga personal po baga kami problema po talaga sa loob ng family. Pero, kaya po, yun po yung sinasabi ko po sa sarili ko na once po nagkapamilya ako, parang ayoko po or i-avoid ko pong mangyari po yun sa amin. Yung mga ganong pangyayari po. Salamat sa pag-share. Mas maiksi na itong tanong ko. Pakikalat ng konti. And then, malapit na tayo mag-end. Isang picture na lang. Nahirapan magpipili. Sige, ang hirap magpili. Pero i-distribute niya.
Next question. Second to the last na to. So, alam natin, mahalaga yung relationship with God na nakukwento niyo. Kung pwede kayong pumili ng isang picture na magde-describe sa inyo kung sino ang Diyos sa life niyo, anong picture yung pwede mong piliin? If you can choose one picture to describe, image to describe God for you, ano yun? Isa lang, isang picture lang. Ito po sa akin, dinedescribe ko po si Gwen for, for prayers po. Kasi po, sa atin po, parang si God po kasi, hindi man po ni God na, na kahit po hindi ka pumunta po ng church, basta po magdasal ka araw-araw, didinggin po ito ni God. Kaya ang akin po, ang God po sa akin is prayer po. Kahit saan ka po makarating, pray lang po, kasama mo po si God. Yun po yung God sa akin, yung prayers. Salamat. Next. Nakasa ng loob to. Ako naman ito po. Ayan po, yung liwanag. Kumbaga, Picture na sa nag-describe. araw na sobra tayong Para sa'yo. maraming problema, si Lord yun nandyan para ibigyan tayo ng pag-asa, para bumangon sa lahat ng problema. Tapos siya din po yung nag-provide sa mga needs natin. Kahit hindi mo sabihin, basta kilala ka ni Lord. Nandyan talaga, ibibigay talaga ni Lord yung pangangailangan mo sa araw-araw. Kaya sobrang thankful ako na may Diyos ako sa puso ko, na nandyan always nagagabay sa family ko and sa mga kapatid ko na rin. And nagpo-provide din sa mga pangangailangan ko. Kaya yun lang po. Salamat. So, nagbibigay pag-asa, nagpo-provide para sa'yo. So, isang picture na nagde-describe kay God para sa'yo. Sige po, next. Ako po, wala po kasi akong ibang Yeah, okay lang. Magkoconnect niya lang. itong tatay po, kumbaga po, inaano ko po siya as si Lord po. Kasi po, siya po yung nag-guide po sa atin, sa lahat kung ano man pong gawin natin sa buhay, kung ano man po yung mga pinagdadaanan po natin. Kumbaga po, siya lang po yung masasandigan po natin. Siya rin po yung nagagabay sa atin sa araw-araw. Tsaka yun nga po yung nasabi ni Angelica po, siya po ang provider po natin. Tsaka yun po, sa lahat po natin na pinagdadaanan, kumbaga po, yung grace po ni Lord, grabe po yung grace po ni Lord kasi kung na-kay Lord ka po talaga, magpino po talaga yung presence niya po. Kaya, Sige lang. yun po. Thank you. Thank you. Ito po. Ito po sa orasan na po ito, dinidescribe ko Don't skip bones, Mini. Nescafe. Bangon. Gisingin. ng, kunyari pray ka lang po sa kanya, tapos di mo po alam, dadating na po sa'yo. Hindi mo alam ng oras. Yun lang po. Salamat. Sa akin po, ito po. For me po, si God po, siya po itong nagkakanta po sa mundo. Tapos tayo po ito. Si God po na andito sa atin, lagi tayong parang bit-bit niya tayo sa lahat ng oras po baga. Hindi niya tayo pababayaang bumagsak, ganun. Basta nasa likod natin siya, nakagabay, ganun po baga. Thank you. Although pabigat na tayo. So sa akin is ito. Kumbaga is ako ito, tapos ito si God. So dito is parang, di ba sa atin, lalo na ngayon as a student tayo, marami tayong kinakaharap na problem about sa school, sa mga parents, di ba sumasabay-sabay yun. So dito is parang pinapahiwatig ni God na lumaban ka, wag kang susuko, ganon. Kasi hindi lang din yung buhay na mararating mo, mas may improve mo pa yung sarili mo. Then mas may alam kong may pangarap ka pa, so patuloy lang, ganon. So si God is niya talaga sa atin. Kung baga is sobrang halaga niya talaga sa buhay natin. Kasi kung walang God,
wala rin tayo, parang ganon. Yeah. Yun lang po. Thank you. Last question. Maraming salamat sa pagsagot ninyo. Yung last question, mahalaga sa isang tao yung self-awareness yung pagiging honest talaga. Now, maraming tao nagsasabi na malapit sila sa Diyos, may relasyon sila sa Diyos. So, ang last question natin, kung pwede kang pumili ng isang picture na nagde-describe ng totoong relasyon mo sa Diyos ngayon, ano yung picture na pipiliin mo? At bakit? Kunwari, pwedeng parang ang layo ni Lord o ang lapit ko kay Lord. Pwedeng malabo, pwedeng malinaw, pwedeng close kayo, kung pwede mong i-describe yung totoong relationship mo with God, ano yung picture na pwede mong piliin? And then after nun, magsasuggest kami na pwedeng makakatulong po sa inyo. Sige, ikaw na. Nice one, Ashley. Ito lang yung muna Maganda po. Ano po, ang dinedescribe ko po sa relasyon namin ni Lord ay like, sa lahat naman po. Para mag-ama na po talaga kasi po, sa sobrang dami ko pong problema, parang kasi hindi po ako makapagsabi sa pamilya ko. Kay Lord po ako nagsasabi ng problema, nakakagaan po, sobrang bibigyan po ako ng advice po na kahit mga sign po na dapat gawin ko talaga. Kaya ang ko po kay Lord is, ama ko po talaga si Lord. Yun lang. Yeah, salamat. Thank you. Sino pong next? Pinili ko po ito kasi kumbaga po, ayun po, nga po ako sa sarili ko kasi repent kay Lord kasi po, di po ako naka-attend po nung last Sunday po dahil po sa school po kasi may po kami. Tsaka di na rin po ako nakakapag-devotion po kasi yun po talagang mahalaga Kumbaga po, yun po ang magiging way po para yung relationship mo po baga kay Lord, mas lalo pa pong tumatag po. Yeah. Tsaka kumbaga po, mas makilala mo pa po si Lord kung bakit po, important din po mag-pray, mag-worship, ganun po. Kaya yun po, kumbaga po, gusto ko pong ma-improve pa po yung tsaka yung sa oras po baga, na magkaroon po ako ng oras na yung time management po, na kumbaga po, magkaroon po ako ng time, magkaroon po ako ng time kay Lord, yung kumbaga po yung po talaga, si Lord po talaga yung priority po. Yun po. Salamat sa pag-share. Salamat sa honesty. Mike. Ito po yung napili ko pong picture kasi po, si Lord po, para ko pong pamilya po. Kasi po, kay Lord po, kunyari po, may problem po ako. Sa Kanya ko lang po sinasabi, sa Kanya lang po ako nag-open. Then, nag-pray po ako na, tapos di ko po akalain na darating na lang po sa akin. Para po sa akin, family ko po si Lord. Pamilya. Close. Po, ano po sa akin? Same lang po kay Ate Ashley. Ashley po, di ba? Tama. Ako din po kasi yung tao po bagang hindi nag-open up po sa kahit na sino. Kahit po kay na mga, parang sinasarili ko po, tsaka pinagpapasa Diyos ko po lahat ng, mga bagay-bagay po, ganyan. Yun po. Parehas po kami na Ate Ashley lang. Salamat. Hindi ka masyado nag-open ka sa buong mundo. Nice. Thank you po. Ayan. Ito na po yun sa akin. Same lang din po. To be honest, hindi naman po talaga ako. Bihira lang po ako mag-pray. Yes. And tingin ko po si God, kahit hindi po baga po ako magsabi, alam ko talagang andyan po siya para i-provide po talaga yung needs ko Kaya minsan kahit hindi mo, halimbawa pagka problema ng ganito, pagkabukas may solusyon na, binibigay na agad ni Lord. Kaya sobrang thankful ako kay God kasi nakikita ko sa Kanya na andyan pa rin siya kahit na marami tayong mga kasalanan na ginagawa sa buhay. Nandyan yung grace niya, yung unawa niya, yung pag-unawa niya sa atin na, anak, okay lang yan. Nandito pa rin ako para sa'yo. Gagawin ko pa rin talaga yung pagiging ama ko sa'yo kasi
anak kita eh. Kaya yun, nakikita ko sa kanya yung pagiging ama talaga. Yung kumbaga nandyan po talaga siya sa lahat ng bagay, sa lahat ng problema, nandyan para ibangon po yung pamilya ko sa hirap. Kaya sobrang thankful talaga ako kay God. Yun lang po. Salamat. Thank you. Yung nalaman mo lang. So, ito yung sa akin. So, dito is, yun. Alam naman natin na malabo na makita natin si God, pero alam din natin na nararamdaman natin yung pagpapahalaga niya sa buhay natin. Tapos, then si God is, parang tinuturing ko na rin siyang isang ama. Kasi kahit malapit ako sa papa ko is hindi ako open up sa kanya. Like kay mama lang talaga lagi. Pero kay papa, kahit malapit ako, di talaga ako open up. Kaya si God, tinuturing ko siyang ama kasi kay God, nasasabi ko lahat kung ano yung problema sa buhay, yung mga kinakaharap ko, yung ganon. Then, si God is, andyan lang siya sa atin palagi. Kahit na yung mga wish natin sa kanya is hindi niya agad-agad nabibigay. Pero, pag dumating yung araw na alam ni God na, kailangan niya to, parang ganon, ganon, ganyan. So, yun, parang inaanyo na sa atin na matupad natin yan. Yan lang po. Wala ko namang masabi. So, one thing na nagustuhan ko sa grupo ninyo is kapag wala kayong masabihan, hindi nyo kaya sa buhay, ang laki ng role ng Diyos sa pinagdadaanan nyo. And gusto ko lang ulitin at sabihin na totoo yun. Our God in heaven is a good Father. At pag kayo ay nag-pray with faith, naririnig na, especially kung yun ay kanyang kalooban. I pray na pag-explore nyo ng spiritual life nyo, ang focus kay Jesus. Kasi ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Maraming tao ngayon nag-iisip na parang may kulang, parang ang layo ko sa Diyos. Pero si Jesus, hindi lang siya nagsabing, mahal ko kayo from heaven, siya mismo bumaba. At hindi lang siya bumaba, nung tayo makasalanan, nung tayo may hina pa, actually may verse nga dito, Romans 5:6, sapagkat nung tayo mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa makasalanan. Ang pag-ibig ng Diyos sobrang lalim, sobrang lawak. Sa Kanya lang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Sa Kanya lang din ang kapatawaran sa kasalanan. Siya lang. Kaya nga, Jesus, period. Jesus is the only way, the truth, and the life. At siya pwede niyong mas makilala sa buhay niyo, sa Word of God, sa Bible. Tumawag kayo sa Kanya kapag may problema kayo. And I pray din na through Kalingap, through Kuya Rabs, mas lalo rin maging deeper yung relationship niyo kay Lord. For me, aside sa blessings na matatanggap niyo sa Team Kalingap, your relationship with God, yun ang isa sa pinaka-the best na pwede mong matanggap sa buhay na ito. Higit pa sa kayamanan sa mundo. At so, gusto ko lang kayo i-congratulate. Salamat sa pag-share ng life niyo. Alam ko marami makakapanood nito. And sana pati po sa mga kapanood, masagot niyo rin yung mga questions na yon at may matutunan kayo sa pinagdadaanan. At magtulungan tayo. We can pray for one another. Yung iba sa inyo nakapag-share dito ng mga deepest longings nyo. And sana magkapagtulungan tayo kung paano pa mag-grow sa life. Pangarap ko, maabot nyo yung mga pangarap na pinili nyo kanina. Kasi ang ganda ng pangarap nyo for your family. At wag na maulit yung cycle ng poverty, wag na maulit yung cycle ng pinagdaanan nyo. Pero gusto ko magkaroon kayo ng faith. Lord, gusto kong maniwala na may kakaibang future pang nakaprepare si Lord para sa inyo. Na hindi din i-define ng past nyo yung present. Hindi pwedeng i-define yung nangyari dati kung sino ka ngayon. Pwede ka magtiwala kay Lord sa plano niya at ang plano niya maganda. Ang problema ng tao, kasalanan, naghihiwalay sa Kanya. Pero sinagot na to ng Panginoong Jesus. Kung magtitiwala kayo sa Kanya nyo na makikita lahat ng hinahanap niya sa buhay. Masasagot niyo yung lahat ng deepest questions niyo, yung wala na magiging kulang. Kasi pag nasa iyo na si Jesus sa puso mo, nasa iyo na ang lahat. So, thank you kay Kuya Rab sa chance na magkakilala ng bawat isa, maipakilala kayo sa buong mundo, and congratulations, Batch 2, 9 Angels. Ako pala si Pastor Ian. Thank you po.